tungkol sa the triumphant entry of Jesus. Yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem nung panahong yon, yun po yung ating inaalaala ngayon ng mga sa sangkakristyanuhan, yung pong masayang pagtanggap ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem bilang hari at bilang tagapagligtas. So lagi po nating tatandaan, ang sentro po ng Bible ay ang ating Panginoon. Lahat po halos ng propesiya ng Bible, nakasentro po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pong Old Testament, nasulat po yan, at ngayon, anino na lang po yan noong katotohanan na nangyayari ngayon na naganap po sa Bagong Tipan. Nang kaganapan pong yan ay ang pagparito ng ating Panginoon at ang kanyang muling pagbabalik at ang buhay natin doon sa langit na kasama siya. Kaya po, napakahalaga na atin pong maintindihan yung atin pong Panginoon na anak ng Diyos na ipinadala para ikaw at ako ay maligtas. Kaya nga, ang Bible po ay binubuo ng luma at bagong tipan, at sa bagong tipan po, laging kumukot sa lumang tipan, pero pinatutunayan po palagi na ang Panginoon at ang mga pangyayari sa buhay niya ang siyang katuparan ng mga bagay pong ito. So, ang mga lessons na atin pong matututunan dito ay napakahalaga tungkol sa ating Panginoon. Base po ito sa Matthew 21, 1-11. Akin pong babasahin ng sunod-sunod at ito po ay ating hihimay-himayin. Sabi po rito, at nang malapit na sila sa Jerusalem at magsindating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo at dalahin nyo dito. Dalhin nyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang salita sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit. At dito siya'y sumakay at inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? Sinabi ng mga karamihan, ito'y ang kapatid ni ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. So makikita rin po natin ang istoryang yan sa Lucas 19:28 hanggang 40. Halos pareho lang po yon. Meron lamang pong ibang mga nadagdag na salita. So pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. So ngayon po, ang una, napakahalaga, kagaya nga sinabi ko po sa inyo,
Ang pinakasentro ng Biblia po at ng lahat ng mga propesiya nito ay ang tungkol po sa pagparito ng ating Panginoon at ang kanyang misyon. Ito po ay kapahayagan ng pag-ibig ng Panginoon sa mga tao na isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, take note po, yung Juan 3:16, buhay na walang hanggan. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At sa 1:12 ng Juan, yan po yung akin nire-review lang, ang sino man sa kanya ay tumanggap, sumampalataya, pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa 6:23 ng Roma. Subalit ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, sa lahat po ng yan, ang sentro po ay ang tungkol sa Panginoon. Kaya kung tayo po'y nagbabasa ng Bible, lagi po nating tatandaan na ang ipinakikilala po na persona diyan na dapat nating makilala ang ating Panginoon. Pagka nakilala po natin siya, ang Ama po ay nalulugod sapagkat kung walang anak ay wala daw po tayong Ama. So, kaya ang mga lessons po dito sa triumphant entry, yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon na simula naman ng Holy Week, katuparan ng lahat ng mga propesiya na inihula na darating ang ating Panginoon. Ang ating pong matututunan dito una, it demonstrated the Lordship of Jesus. Yung pong triumphant entry, ito po ay ba't masyadong uminit yata? Ito po ay de-demonstrate na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon. Si Jesus Christ ay Panginoon. Amen. At bilang Panginoon po siya, idinidemonstrate po niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya po doon sa 1 at hanggang 3, ang sabi po diyan, nang malapit na sila sa Jerusalem, magsidating sa Betpage sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad. So, una po, yung preparation. At ang kailangan po niya dito ay yung kanyang mga alagad. Lagi nating tandaan, may ginagamit pong palagi ang Panginoon ng mga taong willing na utusan ng Panginoon, at ito po ay ang mga alagad na lagi niyang kasama. Kaya nga, ang sabi niya, isinugo ang mga alagad, 2 alagad, doon sa Betpage, at sabi niya, magparoon kayo sa nayon na nasa tapat ninyo at pagdakay, masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno, talagin ninyo at dalhin nyo sa akin. Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo o magtanong, ganito sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipadadala sila. So makikita po natin dito, no, na yung pong mga alagad ay sumunod. So mahalaga po sa atin na kung tayo po ay nais na gawing mga alagad ng Panginoon, tayo po ay dapat sumunod sa kanyang instructions na mga ipinagagawa sa atin. At ang sabi po niya,
Pumunta kayo doon sa Nayon, mayroong makikita kayong asno doon. Sapagkat mahalaga po yung kumpleto ang senaryo na tayo po ay parang kwento baga. Kailangan ay buo yung tauhan. So, mayroong mga alagad na masunurin. Ito pong preparasyon, itong istoryang ito, para siya itanyag na hari sa Jerusalem. Meron po siyang mga kailangang sakyan at ito po ay yung asno. At makikita natin dito sa 2 at 3, ang sabi dito ay ganito, sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo, may makikita kayong asno nakatali. At kalagan nyo, dalhin nyo sa akin. At kung mayroong magtanong, sabi po doon sa Lucas 19:37, doon sa Lucas 19:32 hanggang 34. Kung meron ikaw magtanong, bakit nyo kinakalagan yan? Ang sabi po ay, kailangan siya ng Panginoon. Ito po ang pangalawang lessons natin na makikita dito. Sa unang punto, mayroong ginagamit ang Panginoon na mga susunod sa Kanya at pagkatapos po, mayroong ipapagamit sa Kanya na mayroong may-ari. At ito po ay yung asno. Kaya ipinakikita dito ang pagkapanginoon ng Panginoon, ini-exercise po niya ito na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng mayroon. Dito po, nabasa lang natin na yung donkey, pero doon po sa Lucas 19:32-34, meron po dyan na may-ari na nagtanong, o bakit ninyo kinakalagyan? And sabi ng mga alagad, kasi kailangan ng Panginoon. So hindi natin alam kung kilala o hindi ng may-ari ang Panginoon, pero ito po ay nagpapakita na kapag ang Panginoon bilang Panginoon at bilang Hari ang nangailangan at naintindihan natin na wala tayong anumang ari-arian na sarili natin kung hindi tayo pinagkatiwalaan lamang, ay willing po tayo dapat na ibigay, ipagamit sa Panginoon kung anuman ang mayroon tayo at anuman yung ating kakayahan. Kaya nga, alam po nyo, ang ating mga ari-arian, di po sa atin yan. Yan po ay pag-aari, siyempre, nung lumikha sa atin. Sa 34 ng awit, ang sabi doon, ang mundo ay sa Panginoon, ang sanlibutan. Lahat ng nandirito, ito ay sa Panginoon. Kaya tayo po, pati mga anak natin, salamat sapagkat tiwalaan tayo ng ating Panginoon, ng ating mga anak. At yan ay lagi ko sinasabi sa atin. Pananagutan natin yung ating pong mga anak na ituro sa kanila ang pinakamahalagang bagay na dapat po nilang matutunan at ito po ang pag-ibig ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos. Sa 6 at talatang 4 ng aklat po hanggang 7 ng aklat ng Deuteronomy, yan lagi nating tinatalata. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa at buong lakas mo. At ituturo mo ito sa iyong mga anak. Alin po? Yung pong pag-ibig sa Panginoon. Ituturo mo ito sa iyong mga anak sa inyong tahanan. Amen. Medyo may hina yata yung atin pong So ituturo mo yan sa inyong mga anak, sa inyong tahanan. Kaya dapat po talaga bawat tatay, meron tayong oras ng pag-aaral ng Bible, panalangin sa atin pong mga anak, sa bahay po natin. Nang unang topic na dapat nila pong matutunan ay ang pag-ibig sa Diyos at maintindihan nila, wala po tayong pag-aari ditong sarili. Ipinamana lamang ang lahat ng bagay ng Panginoon sa atin. At kung kakailanganin ng Diyos ang ating mga anak, halimbawa, tinawag na magpastor,
maging willing tayo katulad po noong may-ari noong asno na ibigay yung ating mga anak. Amen? Kaya inihandog natin yung mga anak natin eh. Kaya panalangin ko doon sa aking mga anak ay mag-pastor sila, kaya lang, baka hindi naman tinawag yung iba. Pero pinagpay-pray ko pa rin na yung aking mga lalaki ay magpastor. Si Pastor Lester, si Pastor James, si Pastor Steve, si Pastor Grady. Amen. So, pero ang most important thing po, tatandaan natin wala tayong pag-aari. Ano mang mayroon dito kasama ating mga anak, pamilya, yan po'y pag-aari ng Diyos. At pagka yan po ay kinailangan ng Panginoong gamitin para po sa misyon at sa plano ng Panginoon na papangyarihin sa lupang ito, ibigay po natin, maniwala po tayo, mas bibless po ng Panginoon ang ating buhay. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin po ang Panginoon. Pangalawa po, it proved Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecy. Ito po ay pinatutunayan na ang ating Panginoong Hesus ang kaganapan noong mga hula sa lumang tipan na darating na hari, darating na propeta. Sabi nga dyan sa Deuteronomy chapter 18, verse 5, ang sabi ganito, "The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me, unto him ye shall hearken." Magbabangon daw po ang Panginoon ng propeta sa gitna natin, na sa kanya ninyo, yung pinagsasabi Israel po dito, na katulad ko, katulad ni Moises at ng inyong mga kapatid. At sa kanya kayo makikinig. Sa kanya kayo makikinig. Medyo po yung ating kapos na ngayon, yung ating ang tawag dyan, aircon, di natin mabuksang lahat. At tatayo na po siguro yung ating malapit na ma-approve. Ang tagal eh. Yung ating po transformer. Sumasabog po yan pagka binuksan lahat. So, test po yung ating init. Siguro mga 1 buwan na lang. Pero, ang Panginoon po, tuloy tayo, siya ay inihula na magiging lalabas na propeta sa Israel. At sa Sikaraya po, sa 9 at talatang 9, ang sabi po rito, "Magalakang mainam o anak na babae ng Sion, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae." So, magala ka daw. Sabi na, anak na babae ng Sion. Ito po Israel ang sinasabi. Humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Bakit? Ang iyong hari, tagapagligtas ay naparito. So, ano pong ibig sabihin po nito? Ang ibig po sabihin, lahat ng hula ng lumang tipan patungkol sa Panginoon at sa ibang mga bagay na mangyayari sa mundong ito po ay mangyayari. Amen? Kaya pagka po sinabi ng Panginoon na si Jesucristo ay babalik na muli, babalik po siyang muli. Amen? Pag sinabi po ng Panginoon na magkakaroon ng pagdagit o yung rapture, bago mangyari ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, mangyayari po yan. Bakit? Lahat po ng salita ng Diyos nangyayari sa takdang kapanahunan. Kaya tayo po'y mapalad, mga minamahal, kasi po naintindihan natin ang salita ng Diyos. Wala pong aklat na mula po sa pasimula ay kinuwento ang mga mangyayari, magaganap hanggang po sa katapusan at hanggang sa kamatayan natin ay sinasabi kung ano ang magiging buhay na isang tao.
Bakit hindi ka maniniwala sa Bible? Ang Panginoong Hesus, 2,000 taon, panahon pa ng lumang tipan, mahigit 1,000 taon, panahon pa ng lumang tipan, inihula na ipapanganak sa 9:6 ng Isayas. Ang dalagay maglilihi, tapos ay manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha at tagapayo, pangulo ng kapayapaan, walang hanggang Ama. So, inihula po pati kapanganakan at pati ang kanyang pagparito at pati ang kanyang kamatayan, ito po ay kumpleto na inihula sa lumang tipan. Kaya nga, masasandigan po natin ang lahat ng mga sinabi ng Bible, ang lahat po ng mga aklat ng religion, religious belief, yung mga ibang paniniwala na pangreliyon, ito po ay kinopya lang ang marami sa Biblia. Yung Muslim po, yung Quran nila, dito po kinopyan marami niyan sa Old Testament. Kaya lang, dinagdagan nila nung para sa kanila, kaya merong iba silang paniniwala. Pero ang marami pong batayan nila ay dito sa Bible. Kaya nga, tayo naman po mga Kristiyano, dapat po tayo ay pumailalim, tayo ay magpasakop, at lumalim tayo sa ating pong kaalaman tungkol sa buhay ng ating Panginoon at sa paglilingkod natin sa Kanya. Lagi tayo pong maging maging kasama natin talaga, at ang natin sa buhay natin ay ang Panginoon. Lagi ko po sinasabi, pag hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa mamamatay. Amen? Amen. Tandaan po ninyo yan. Kaya ako po, talking from my experience, itong mga nakaraan pong mga linggo, buwan, ako po ay lahat ng mga sinyalis na ako'y mayroong prostate cancer nasa akin Lahat ng sintomas halos. Pero sabi ko, ako naman 74 na. Okay na rin sa akin, nakakota na ako sobra ng 4 na taon Ang kota kasi 70 sa Bible Pero sabi ko, anytime, Panginoon, okay na rin sa akin. Pero sabi ko, bahala ka na rin sa buhay ko. Pero kung ako'y bibigyan mo pa ng pagkakataon, gusto ko pong magdala pa ng maraming mga kaluluwa sa iyo. Yun. Amen? So, yung aking anak na babae, ang kasakasama ko sa pagpapa-check up, kaya lang ako ang nagbabayad. So, pero, bagabag po sila, bagabag ako, wala naman ako pumunta tindi, okay lang, pinipilit nila, kaya kasakasama. Pero yung pong aking last na examination, yung MRI, tinest po yung aking buong katawan, kung mayroon trace ng cancer. Puri ng Panginoon, nung Martes, clear ako lahat. Amen. Kaya tuloy ang buhay. Tuloy so ngayon ay clear po ako. Kaya sabi ko, talagang pagka meron ka pang desire na paggamit sa Panginoon, hindi ka pa mamamatay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpagamit ka na sa Lord. Magpagamit ka na sa Panginoon para humaba buhay mo. Masarap mabuhay na ginagamit ng Panginoon. Pero ang pinakawalang kwentang buhay, humaba ang buhay mo, pero hindi ka ginamit ng Panginoon. Pagkamatay mo, sa impyerno ka pa rin. Walang kwentang buhay. Mabuti pa, kung sa impyerno tayo pupunta, mabuti pa hindi na tayo pinanganak. Ay alam po ba ninyo impyerno? Ang impyerno po ay habang panahon. Walang katapusang haba.
napakahabang panahon. Hanggat may Diyos, may impyerno. Kaya hindi alam po na maraming tao ang napakasaklap na kalagayan ng mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, siguro, kaya po ang antala ng pagbabalik ng Panginoon at ang katapusan ng mundo, natapos na. Pero hindi niya nais na sino may mapahamak, sabi ng Panginoon sa Pedro, hindi niya nais na sino may mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ang gusto niya, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3:8 po yata iyon ng pangalawang Pedro yata. Sabi niya, hindi niya nais na sino may mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, anuman ang inyong ambisyon sa buhay, iyan po ay ikabit ninyo sa ikabit po ninyo yan, kaugnay ng ating buhay na walang hanggan. Kaugnay ng paglilingkod natin sa Diyos. Anumang talento, anumang meron tayo sa buhay natin, ang ating panahon, lagi po ninyong gawing prioridad na kasama ang Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo. Kasi po, sooner or later, halimbawa, ako, 3 beses na po akong pinagaling ng Panginoon. Pero, darating din po ang araw, matitigok din ako. Mamamatay ka rin. Kaya, ayoko naman po na tubuan ako ng kamote sa likod, sa katandaan. Sabi ko, pagka ako hindi na magagamit ng Panginoon, taas ng kamay, uwi na. Amen. Hindi tayo taga rito eh. Kaya, ang kailangan lang, maging makabuluhan yung buhay natin. At doon sa mga medyo may edad na naligtas, hindi pa huli po ang lahat. Hindi pa huli lahat. Ang Panginoon po ay laging sa presente nakatutok. Ito po, dadagdagan ko ito. Nung ako po yung nagsermon doon sa burol ni Pastore nung nakaraan 2 araw. At alam po ninyo, ito yung ginamit ko at gusto kong sabihin po ito sa inyo. Mayroong isa na lumapit doon sa pastor pagkatapos nung kanilang service. At sabi niya, Pastor, pwede mo bang gumawa ko ng prayer request? O sabi niya, sige. Ano ba yun? Yung pong aking kamag-anak na matay. At nais ko po sanang ipanalangin na siya ay i-bless, pagpalain ng Panginoon. At siya ay kasamahin ng Panginoon. Ang sabi ng pastor, teka muna. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, ikaw ay estudyante sa eskwelahan at ikaw ay nag-take up ng examination. Kailan ka mananalangin? Bago o pagkatapos na examination? Hindi sumasagot yung niisip siguro niya. Sabi niya, ganyan din yung buhay. Pagka ikay namatay na, tapos na examination, at parang sasabihin natin, pagka ipinanalangin natin, Lord, baguhin mo po ang grades nito. Hindi na mababago. Pag namatay na tayo, tapos na ang examination. Ang examination habang tayo nabubuhay. Kaya habang nabubuhay, tayo mananalangin, Lord, iligtas mo yung aking anak, iligtas mo yung aking mga mahal sa buhay. Amen? Pagka namatay, wala na pong second chance. Wala na. Amen? So, kaya nga, hanggat tayo po'y naandirito, pribileyo po natin na naintindihan natin yung Bible, naintindihan natin maikli ang buhay, pero napakahaba ng walang hanggang buhay. Walang katapusan po yan. Huwag niyo ipagpalit sa maikli yung walang habang buhay na buhay. Yung eternity. Kaya kamangmangan na yung 80 taon mo, 100 taon mo, ipagpalit mo doon sa milyon na taon na kasama mo ang Diyos.
Amen? So mahaba, maikli ang buhay natin, okay lang. Mamamatay rin naman tayo eh. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon pagkamatay mo. Sa Diyos ka, sa langit ka pupunta. Amen. Sabihin mo rin sa iyong katabi, Amen. So, ibig sabihin po, lahat na sinabi ng Panginoon tungkol sa buhay natin, sa paghatol niya sa atin, mangyayari po yan. At sabi nga sa 9:27 ng Hebreo, 2 katakdaan ang itinakda sa atin, mamamatay ka. Amen? Tayo lahat mamamatay. Tinakda yan eh. Tapos, ang itinakda, haharap tayo sa Panginoon. Pero sa pagharap natin sa Panginoon, sana sasabihin ng Panginoon, mabuti, tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan na yung Panginoon na inihanda bago pa simulan ang sanlibutan. Amen? Doon tayo po nakatakda, hindi sa impyerno. Pero dapat may maintindihan nyo na tayo ang pipili. Ang Diyos nagpasya na ikailigtas, pero pipiliin mo pa rin na tanggapin ang kaligtasan yan. So pangatlo, amen? It reveals that Jesus is the coming Savior and King. Ito yung triumphant entry po ay nagpapatunay, nagpapakita na si Jesucristo ang darating na hari, ang hinihintay na hari at ang tagapagligtas. So inihanda po yung parada, kinuha yung asno, nilagyan ng upuan ng mga damit nila, random po yun eh. At pagkatapos ay inihanda ang daan, ang mga tao nakaupo doon at nagsisigawan. Kumuha sila ng mga sanga ng kahoy, mga sanga. Doon sa sa Israel po, karamihan doon ay yung palm trees eh. Yung parang kinukunan ng parang nyug, ganun. So yun, ayun yung kanilang ginaganyan. Kaya lang, yung mga palaspas naman ngayon, bibilihin mo pa. Hindi po nung kasi, random kasi, puputulan yung mga tao, kahit anong sanga, iwinawagayway nila. Okay, pagkatapos po, doon sa 21, sa 1 at 8, nagsisigawan sila, Hosana sa kataas-taasan. Ibig sabihin po nung Hosana, niya-address lang po yan doon sa Save Us Now. Hosana sa kataas-taasan, iligtas mo kami, kataas-taasan. At pagkatapos, ang sabi po doon, yung celebration, pinuri nila, doon sa 21:9 hanggang 11, pinuri nila, itinaas nila si Jesucristo bilang kanilang hari. Amen. Sa 21:9-11. Ang sabi ganire, at ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Ang sabi po dyan, Hosana sa kataas-taasan. Sa English po, merong merong hari. So, kung ating pong titingnan, doon sa Lucas 19:37-38, minention po yung King of the Jews. Nato ang hari ng mga Hudyo. Hosana, tagapagligtas at hari ng mga Hudyo. So, meron pong celebration talaga pag tinatanggap natin ang Panginoon. May pagdiriwang, merong katuwaan, sapagkat yan po ang talagang dating pagka tinanggap natin ang hari ng kaharian ng Diyos. Kakaroon tayo ng hari na mamumuno sa atin, magkakaroon tayo ng tagapagligtas na magliligtas at mag-iingat sa atin. Kaya nga sabi ko, sa buhay pong ito, marami tayong problema. At alam po natin na yan po ay bahagi ng kaaway ng tao. Sakit, karamdaman, kahirapan,
Lahat po yan, halos gawa ng demonyo yan sa buhay ng tao. At minsan talagang mismong demonyo yung na kakausap ng mga tao, nakikita ng mga tao. Pero ang sabi po sa Bible, huwag kayong matakot. Mas makapangyarihan siya na nasa sa atin, ang Panginoong Yesus, kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. So, kaya nga, pagka po sa gyera, maging sa spiritual, maging sa natural na gyera, ang una nating kikilalanin, yung ating commander. At pagkatapos, yung instruction niya tungkol sa pakikipaglaban. Kaya nga, sabi niya, ibinigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, at sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Doon sa, sa 2 yun di ba? 11 ng Pilipos. So, ang kailangan po natin, makilala natin talaga ang Panginoong Jesucristo bilang commander natin. At yung kalaban po natin, madali pong talunin yun pagka tayo sumusunod ron sa ating commander, sapagkat ang commander po natin hindi natatalo. Siya po'y mananagumpay. Kaya tayo po na mga mananampalataya, we can always claim victory in the name of Jesus. Kaya ang sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko daw ang lahat ng bagay alang-alang kay Jesucristo na nagpapalakas sa akin. Siya po yung ating commander. Pag si Jesus ang ating commander sa buhay natin, maniwala kayo, walang malaking demonyo, walang malaking problema na hindi kayang talunin ng atin pong Panginoon. Amen! Hallelujah! So, ngayong umaga, ito pong it's all about Jesus Christ. Fulfillment ng lahat ng mga sinabi ng Panginoon, at sure na sure tayo na si Jesus Christ ang tunay na anak ng Diyos, isinugo dito para maging tagapagligtas at hari ng kanyang kaharian. At lagi sinasabi ko sa atin po, para pumasok ang kaharian sa loob natin, sa atin pong buhay, kailangan po tanggapin yung hari. Amen? Pag tinanggap mo sa buhay mo ang Panginoong Yesus na hari sa kanyang kaharian, ay magkakaroon ka ng kagalakan. Magkakaroon ka ng masayang pamumuhay, sapagkat ang kaharian ng Diyos sa 14:17 ng Roma ay katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Magiging maayos ang buhay mo, matuwid ang sabi dyan, ang dahilan sapagkat itinutuwid tayo at tinuwid tayo ng ating Panginoon. It's because of Jesus Christ, we were declared righteous. At pagkatapos sabi niya, mapayapa at buhay na masaya, galing sa Espiritu Santo. So, ang Panginoon ang sentro ng atin pong pananampalataya. Pag tinanggap natin ang Panginoon, masaya ang buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ang buhay pag si Jesus ang bida. Masaya buhay pag si Jesus ang bida. Okay, so tayo po ito mayong lahat. Awitin natin, worthy is the Lamb, yung nung inawit kanina. And I would like for our saxophone to lead us in Amen. Di ba masaya maglingkod sa Lord, Pag masaya, hindi kakasakit. O kung magkasakit na, ay natatalo sakit. So, know your commander. Let the King rule in our hearts. Amen. Kilalanin mo ang iyong commander, ang ating Panginoong Jesucristo, at bayaan po natin ang hari ng kaharian ng Diyos ay maghari sa ating puso. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit ay magiging buhay po natin.